Kinesa kong munti. Yan ang tawag ng panganay kong anak sa kanya. Pero sa kasamaang palad, wala na siya ngayon. Sobrang nakakalungkot talaga. 3 araw na nakaraan, hindi na siya nagkakain. Parang nalason siya sa kinain niya or hindi natunawan. Yan yung anak ko. Nalulungkot din siya. Ganyan daw yung may lahi. Maselan talaga. Yung mga kasama niyang mga alaga rin namin, parang nakikiramay din sila. Kalungkot lang kasi ang dami niyang ginagawang nakakatuwa. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami kong content sa kanya. Pababakunahan na nga sana namin siya. Hindi siya tulad ng mga pusang galang matibay talaga. At saka bebe pa siya eh. Paano makakalimutan yun? Cute-cute niya. Oh. Walang araw na hindi niya kami napapasaya. Kineso, mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin makakalimutan. Pahinga ka na. Nung dumating siya dito sa amin, parang lagi siyang naghahanap ng dede sa mga kumot, sa mga damit, sa unan. Ginagawa niya kasi yun, parang pampaantok lang niya. Para siyang hindi pa awat eh. Hindi sa kanya talaga maalis yung ganyan. Kaya naman talagang nakakatuwa siya. Para kaming may teddy bear na buhay. Para nga siyang hindi pusa eh. Hindi naman nangangalmot eh. Ang dami niyang pinagdaanang sakit. Pero awa ng Diyos, nakaka-survive siya. Kung kailan naman gumanda na yung katawan niya, tsaka malaki na siya, tsaka naman nagkaganon. Siguro nga, hanggang doon na lang talaga siya. At eto naman si Miles, nag-i-emote na nga kami. At doon pa talaga siya umihi sa tabi ni tatay. Isang lesson learned talaga sa amin yung pag-aalaga ng imported. Minsan kasi hindi maiwasan yung nakakakain din sila ng hilaw na isda or nakakakain ng bulok. Eh, syempre, mahinang nilalang nga siya. Eh. Pag pinapakain ko nga, yan eh, inaalis ko pa yung mga tinik. Matigas na siya kasi nag-charge pa kami kanina. Grabe ka naman, Kineso. Ang dami ko kayang iyak sa kanya. Eh kasi nga naman, sabi ko nga sa inyo, napakalambing niya talaga. Si tatay, si ate, nakiiyak din.